Sa ngayon, kung titingnan mo ang paligid ng Greenland, mapapansin mong puno ito ng mga barko ng Russia at China. Parang tahimik lang sa unang tingin, pero sa likod nito, ramdam na ang tensyon. Sa katunayan, ang totoo ay walang bansa ang handang makipaggera ng direkta sa United States dahil lang sa Greenland. Walang gustong magsimula ng isang military conflict doon. Pero pagkatapos ng naging panalo ni Trump sa Venezuela, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa Washington. Parang mas lalo pang lumaki ang gana ng Amerika sa pagpapalawak ng impluwensya. Nang ideklara ni Trump na siya raw ang mamumuno sa Venezuela, umalingaw-ngaw ang balitang iyon mula Panama hanggang Taiwan, mula Kyiv hanggang Brussels. Hindi lang ito simpleng pahayag, para itong babalang gumising sa buong mundo. Pero teka muna kaibigan, bago nating ipagpatuloy ang balitang ito, baka pwede mo munang paki-like ang video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon back to the video. Habang tahimik sa publiko, sa likod ng mga pinto ay nagpapanik na ang Russia at China. Ang kinatatakutan nila, ang posibilidad na tuluyang mawala sa kanila ang kontrol at access sa Arctic Ocean. Pero ang tunay na bangungot ay nagsimula hindi sa Moscow o Beijing, kundi sa Copenhagen. Dahil binuksan ni Trump ang usapin ng Greenland nang hindi pa man tuluyang nagsasara ang issue sa Venezuela. Dati parang pakiusap lang ang tono, gusto namin. Ngayon ibang-iba na ang mensahe, kukunin namin. Hindi na ito usapang lupa o real estate. Isa na itong malinaw na national security ultimatum. Dito na nagulat ang buong Europa. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nagkaisa ang mga bansa sa Europe laban mismo sa United States. Sabay-sabay nagsalita ang Spain, France at Italy. Malinaw ang mensahe nila. Ang Greenland ay pagmamay-ari ng Denmark. Mas nakakagulat pa, pati ang pinakamalapit na kaalyado ng Amerika, ang United Kingdom, ay tumalikod sa Washington. Pero ang pinakamalakas na lindol sa diplomasya ay nagmula sa Berlin. Ang German Foreign Minister, walang paligoy-ligoy, ay hayagang nagbabala sa Amerika. Ayon sa kanya, kapag ginalaw ninyo ang Greenland, haharang kami. Isang bagay na hindi pa kailanman nangyari. Ang Article 5 ng NATO ay hindi laban sa Russia, kundi laban mismo sa United States. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang maling akala ng Washington. Inisip ni na Trump at ng mga tao sa paligid niya na mahina ang depensa ng Denmark. Sa isip nila parang lumang sled patrol lang mula sa 1900s ang kakayahan ng bansa. Pero kung titingnan ng totoong datos, kabaligtaran ang makikita at mas delikado kaysa inaakala nila. Tahimik na sinimulan ng Danish government ang pagbabagong anyo ng Greenland bilang isang Arctic fortress. Mayroon na silang malaking defense plan na sasaklaw mula 2025 hanggang 2033. Hindi ito basta plano lang. Isa itong konkretong paghahanda para sa posibleng krisis sa rehiyon. Ang pinakamapanganib na turning point para sa Washington ay dumating agad matapos ang operasyon sa Venezuela at ang pagkakaaresto kay Maduro. Biglang nagbago ang tono ng Trump administration. Mula sa paligoy-ligoy naging diretsahan na. Ayon kay Trump, kailangan namin ng Greenland para sa national security at hindi ito kayang ipagtanggol ng Denmark. Sa puntong iyon, malinaw na sa mundo na hindi na ito simpleng pahayag. Isa na itong babala at posibleng simula ng mas malaking sigalot sa hinaharap. Sa puntong ito, tuluyan nang nagbago ang kahulugan ng usapin tungkol sa Greenland. Hindi na ito tinuturing bilang simpleng property na gustong bilhin. Ginawa na itong isang national security necessity, isang bagay na kailangan hindi lang nais. At kapag ganito na ang wika, malinaw ang ibig sabihin. Para na itong pagbuwag sa negotiation table ng diplomasya at pagpapalit nito ng mga plano para sa military operation. Nang sabihin ni Stephen Miller na ayon sa kanya ay walang bansang makikipaglaban sa United States dahil sa Greenland, malinaw ang ipinapakitang mindset ng Washington. Sa pananaw nila, hindi pantay na mga bansa ang kanilang mga kaalyado, kundi mga tagasunod na dapat sumunod. Pero mali ang akala nila. Ang sagot ng Denmark ay hindi katahimikan ng isang sunod-sunuran, kundi tinig ng isang malayang bansa. Ang Danish ambassador sa United Nations ay hayagang nagsabi na ang mga pahayag mula Washington ay harsh at unacceptable threats. Doon nagtapos ang maingat na lengguwahe ng diplomasya at doon nagsimula ang wika ng krisis. Nang manawagan ng Danish Prime Minister na si Frederiksen, mas mabilis at mas malakas ang naging tugon ng Europa kaysa sa inaasahan. Sa halip na magkabahabahagi, nagkaisa ang European Union.
Sa isang joint statement, malinaw na sinabi ng Denmark, Spain, France, Italy at United Kingdom na ang kinabukasan ng Greenland ay nasa Denmark at ang sovereignty ay hindi pinag-uusapan o tinatawaran. Ito ang pinakaklarong sagot ng Europa sa taktika ni Trump na divide and rule. Ipinadala ng mga European capitals ang malinaw na mensahe sa Washington. Hindi ito Venezuela, ito ay aming lupa. Lalong naging kapansin-pansin ang naging posisyon ng United Kingdom. Nang tuluyang magsalita si UK Prime Minister Keir Starmer at tumayo sa panig ng Denmark, malinaw na may nabubuong bitak kahit sa loob ng tinatawag na Anglo-Saxon Bloc, ang US at UK. Ayon kay Keir Starmer, malinaw ang posisyon namin. Ang kinabukasan ng Greenland ay para sa Greenland at sa Kingdom of Denmark. Ipinakita nito na sa kabila ng inaasahan ng Washington, nagkaisa ang Europa laban kay Trump. Ngunit ang pinakakritikal at posibleng pinakadelikadong sandali ng krisis ay dumating mula sa Berlin. Ang German Foreign Minister ay tuluyang isinantabi ang diplomatic courtesy at gumamit ng diretsahan at deterrent na pananalita laban sa United States. Isang antas ng tensyon sa pagitan ng magkabilang panig ng Atlantic na hindi pa nakikita mula pa noong Cold War. At para sa marami, halos hindi maisip. Ang hakbang ng Germany ay isang makasaysayang senyales. Ipinapakita nito na ina-activate na ng Europa ang kanilang political at economic shield laban sa kapangyarihang militar ng Amerika. Hindi na sila basta nanonood lang. Pinaalalahanan ng Germany ang Washington na ang Greenland ay teritoryo ng Denmark at saklaw ng NATO Article 5, ang prinsipyong one for all. Ibig sabihin ginamit ng Europa ang collective defense rule laban mismo sa leader ng alliance. At dito pumapasok ang tanong na bumabagabag ngayon sa buong mundo. Dahil miyembro ng NATO ang Denmark, ang Greenland ba ay sa prinsipyo ipagtatanggol din ng NATO? Isang tanong na maaring magtakda ng direksyon ng susunod na yugto ng krisis. Ito na ang pinakamatinding ultimatum ng Berlin sa Washington mula pa noong Cold War. Isang malinaw na senyales na umabot na sa puntong kayanan ng Europa na tumanggi sa United States at kung kinakailangan tahakin ang sarili nitong direksyon. Ayon kay Welt, may mga Danish politician na ngayon na nananawagan na magpadala ng German at French troops sa Greenland, hindi para umatake, kundi para pigilan ang anumang hakbang ng Amerika. Sinabi ng Conservative Member of Parliament na si Rasmus Jalov, ayon sa kanya, na magiging matalino raw na tanggapin ang tulong ng mga kaalyado. Bakit? Dahil gagawin nitong sobrang taas ng presyo ng anumang military occupation para sa mga Amerikano. Samantala, mas diretsahan ang babala ng left-wing leader na si Pela Dragstedt. Ayon sa kanya, kailangan naming maging malinaw. Kapag nangyari ito, armed conflict na ito. Dagdag pa niya, hindi raw pwedeng basta na lang lumapag ang mga Amerikano, maglapag ng helicopter at itanim ang bandila ng United States sa lupa ng Greenland. Sa puntong ito, tuluyang binabaligtad ng insidenteng ito ang kahulugan ng Article 5, ang pundasyon ng NATO. Mula sa simbolo ng kolektibong depensa, nagiging isang uri na ito ng suicide pact o isang walang solusyong paradox. Sa ilalim ng Article 5, ang pag-atake sa isang miyembro, gaya ng Denmark, ay itinuturing na pag-atake sa lahat ng miyembro. Kasama rito ang United States. Pero paano kung ang umaatake ay mismong leader ng alliance? Dito nagsisimula ang kaguluhan. Kapag ang kabilang panig sa Article 5 ay ang pinuno mismo ng NATO, nagiging imposible ang tanong na sino ang ipagtatanggol ng NATO at laban kanino? Ang sagot, wala. Legal at military chaos ang kahihinatnan. Isang paradox na walang malinaw na solusyon. At hindi ito eksena mula sa isang science fiction movie. Isa itong cold legal reality na ngayon ay seryosong pinag-uusapan. Ayon sa mga eksperto, kung sakaling i-invoke ng Denmark ang Article 5, maaaring tuluyang mag-paralyze ang headquarters ng NATO sa Brussels. Sa praktikal na usapan, maaaring bumagsak ang alliance mismo. Ito ang posibleng pinakamasamang bangungot ng kanluran. Pero may isa pang pagbasa sa nangyayaring ito. Para sa ilan, ang masakit na prosesong ito ay maaaring ituring bilang birth pains, ang simula ng paglayo ng NATO mula sa kontrol ng Amerika at ang unti-unting pagbabago nito tungo sa isang Europe-centered defense pact. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang malinaw na pagkakamali ang kampo ni Trump. Ang pinakamalaking error nila sa buong prosesong ito, minamaliit nila ang kakayahang militar ng Denmark, isang pagkakamaling maaaring magbago ng balanse ng kapangyarihan sa Europa at sa buong mundo.
Sa kabila nito, may halong pangungutya pa nga ang tono nila, parang biro lang. Sabi nila, alam nyo ba kung ano ang ginawa ng Denmark para palakasin ng seguridad ng Greenland? Nagdagdag lang sila ng isang dog sled. Sa likod ng biro na yon malinaw ang isang bagay. Hindi nila napansin ng tahimik pero malawakang modernization na ginagawa ng Copenhagen. Habang nagbabago ang banta sa Arctic region, matagal nang kumikilos ang Denmark. Inanunsyo nila ang isang malaking defense package na nagkakahalaga ng 137 billion kroner, katumbas ng humigit kumulang $20 billion, nasasaklaw mula 2025 hanggang 2033. Hindi ito bigla ang plano. Matagal na nilang sinimula ng pagbabagong anyo ng Greenland bilang isang ganap na Arctic fortress. Yung tinawag ni Trump na sled patrol na parang katawa-tawa raw, hindi iyon simpleng sasakyan. Isa itong kombinasyon ng biological adaptation at modern technology, idinisenyo para gumana sa pinakabrutal na kondisyon ng modern warfare. May suporta ng satellite at kayang magsagawa ng special operations sa mga lugar na halos imposible galawan. Dagdag pa rito, ang mga F-35 Lightning II fighter jets na binili at dinagdagan sa ilalim ng planong ito ay unti-unting pinupuno ang himpapawid na sinabing defenseless daw. Ang totoo, naroon na ngayon ng ilan sa pinaka-advanced stealth fighters sa buong mundo. Sinasabi ng Washington na mahina raw ang depensa laban sa China at Russia sa Arctic. Pero ang realidad sa Greenland ay kabaligtaran. Meron itong defense network na binuo para sa Arctic conditions, mga drones na inangkop sa yelo at matinding lamig, long-range anti-ship missiles at mga elite commando na kabisado ang bawat pulgada ng lupa. Sa ganitong konteksto, malinaw na ang sinasabi ni Trump tungkol sa national defense necessity ay hindi totoong dahilan, kundi palusot. Kung talagang may seryosong alalahanin ng leader ng isang alliance, pwede naman nilang suportahan ng Denmark. Maari silang magbigay ng $500 billion gaya ng ginawa nila sa Ukraine. Bukod pa sa $20 billion na inilaan ng Denmark, kung talagang ganoon kalaki ang banta, pwede pa nilang dagdagan. Pero ang totoo, kaya ito ng Denmark kahit mag-isa. Malakas ang ekonomiya nila at malinaw sa 2033 vision na kaya pa nilang palawakin ang depensa kung gugustuhin. Ang pressure na ito ay hindi lang yumanig sa Copenhagen. Umabot ang takot at pag-aalinlangan sa halos lahat ng capitals na nasa ilalim ng proteksyon ng United States. Ang nangyari sa Venezuela, ang kasunod na banta sa Greenland, ang seguridad ng Panama Canal, ang kinabukasan ng mga chip factory sa Taiwan at ang kapalaran ng Kyiv sa Ukraine. Lahat ng ito ay nagbukas ng isang napakalaking tanong. Sa Canadian Parliament, isang tanong ang paulit-ulit na umuugong. Kami na ba ang susunod? Kung kayang gawin ito ng United States sa pinakatapat nitong kaalyado sa NATO, posible kayang ang sinasabing proteksyon sa Taiwan ay hindi lang laban sa China, kundi para kontrolin ang industriya ng Taiwan. Ang alon ng kawalan ng tiwala na ito ay umuuga sa buong global alliance system. Pinipilit nito ang bawat bansa na maghanda ng sarili nilang Iron Curtain. Hindi naging mas ligtas ang mundo sa ginawa ni Trump. Sa halip, ginawa niyang posibleng kaaway ang bawat kaalyado at posibleng invasion plan ang bawat kasunduan sa proteksyon. Kung iisipin na ang obsession ni Trump sa Greenland ay simpleng kapritsyo lang ng isang kakaibang leader, isa itong strategic blindness. Dahil sa likod ng krisis na ito, hindi lang lupa ang pinag-uusapan. Ang tunay na laban ay ang kontrol sa bagong langis ng mundo, ang rare earth elements, at ang Arctic trade routes na magtatakda ng balanse ng kapangyarihan sa hinaharap. Hindi ito digmaan para sa teritoryo. Isa itong labanan kung sino ang kokontrol sa technology at kalakalan ng 21st century. Ang tinatawag na national security na dahilan ni Trump ay may ibang totoong target. Hindi ito tungkol sa depensa, kundi sa $1 trillion reserves na nakabaon sa Kavanagh Field Mine sa Greenland. Ang mga mineral na ito ang puso ng modern technology. Ginagamit sila sa electric vehicles, sa chips ng F-35 at sa mga smart missiles. Sa ngayon, humigit kumulang 90% ng supply ng mga elementong ito ay nasa ilalim ng kontrol ng China. At yun ang gustong basagin ng Washington. Ang plano ng United States ay gawing isang mining colony, ang Greenland, para durugin ang tinatawag nilang suffocating monopoly ng Beijing. At ayon sa direksyon ni Trump, hindi ito gagawin sa pamamagitan ng pagbili o diplomasya. Gagawin ito sa pamamagitan ng seizure at confiscation, katulad ng Venezuela model. Isa itong malinaw na pagbabalik ng classic colonialism,
Pero ngayon ay nasa digital age na. Sa pananaw ng Washington, pwedeng isakripisyo ang sovereignty ng isang kaalyado kapalit ng tinatawag nilang strategic independence. Pero alam ito ng Denmark at ng European Union. Batid nila na ang mga minang ito ay critical din sa industriya ng Europa. Kaya hindi lang nila ipinagtatanggol ang lupa. Ipinagtatanggol nila ang sarili nilang strategic autonomy laban sa itinuturing nilang pagnanakaw ng Washington. Samantala sa kabilang panig ng mundo, nag-alarm ang Moscow at Beijing. Para sa kanila, ang Greenland ay hindi lang isang isla. Isa itong control tower ng Northern Sea Route at ng tinatawag na Polar Silk Road. Habang patuloy na natutunaw ang yelo sa Arctic, umiiksi ang trade distance sa pagitan ng Asia at Europe. At dito pumapasok ang tanong na nagpapainit ng ulo ng mga global powers. Sino ang kokontrol sa bagong Suez Canal ng mundo? Itinaya ng Russia ang hinaharap ng energy exports nito sa rutang ito. Kung makokontrol ng United States ang Greenland para sa Moscow, para na rin itong pagpisil sa leeg ng Russia mula sa hilaga. Ayon kay Vladimir Putin, seryoso raw si Trump sa isyong ito. At ayon naman sa Russian ambassador, kung mauwi ito sa conflict, tutugon kami militarily. Ipinapakita nito na ang Arctic region ay maaaring maging mas mainit na conflict zone kaysa sa Pacific o kahit sa Ukraine. Ironically, sumusuporta ang China sa sovereignty ng Denmark. Hindi dahil kaibigan nila ang Europa, kundi dahil takot ang Beijing na isara ng US Navy ang mga Arctic gates. Sa isang kakaiba at delikadong sitwasyon, pinag-isa ng hakbang ni Trump ang Russia, China at Europe sa iisang linya. Laban sa posibleng American annexation, kung babalikan ang kasaysayan, may malinaw na pagkakahawig ang krisis na ito sa Suez Crisis ng 1956. Ang ginagawa ni Trump ay pagtatangkang lumikha ng historical precedent. Noong 1917, pinilit ng United States ang Denmark na ibenta ang West Indies, na ngayon ay kilala bilang Virgin Islands, kapalit ng $25 million. At ang tanong ngayon ng mundo ay simple pero nakakatakot. Uulit ba ang kasaysayan? Pero sa mas malaking sukat, noon pa man, pareho na ang dahilan. Ginamit din ang banta ng German submarines at ang salitang strategic necessity. Ngayon gusto ni Trump na ulitin ang eksaktong parehong eksena sa 2026. Pero ang bagong palusot ay ang banta raw ng China at Russia. Kung tutuusin ang Suez Crisis ng 1956 ay parang salamin ng nangyayari ngayon. Noong panahong iyon, ang United States ang pumigil sa Britain at France na umatake sa Egypt dahil sa imperial na ambisyon. Ngayon, baligtad na ang lahat. Europa naman ang sumusubok pigilan ng United States na ngayon ay kumikilos na may imperial ambitions. Isang mapait na irony ng kasaysayan. Ipinapakita nito ang pagpasok sa isang bagong world order kung saan unti-unting nawawala ang moral superiority ng West at kapangyarihan na lang ang tunay na currency. Ayon sa analysis ng The Economist, matapos mabangga ni Trump ang matigas na pader ng Europa, nagbago siya ng taktika. Hindi na Copenhagen ang target, direkta na ang Greenland mismo. Ang plano, lampasan ng Denmark at ialok sa Greenland ang tinatawag na Micronesia model ng free association. Sa madaling salita, ideklara ninyo ang independence, kami ang magpopondo sa inyo. Kapalit nito, ibigay ninyo sa amin ang depensa at foreign policy ninyo. Isang tuso at mapanganib na plano. Layunin nitong hatiin ang Kingdom of Denmark mula sa loob. At isa ito sa pinakamalalaking political traps na hahamon sa pagkakaisa ng Europa. Ang dating teorya lang, ang posibleng pagwawakas ng NATO ay naging konkretong posibilidad matapos ang pagbagsak ng Venezuela at ang sakim na kamay na umabot hanggang Greenland. Maaaring hindi agad mababago ng tinatawag na Magadonia Fantasy ni Trump ang mapa ng mundo. Pero malinaw ang pinsalang iniwan nito na sugatan ng espiritu ng Western Alliance. Ang mga tinig na umalingaw-ngaw mula Berlin at Copenhagen noong gabing yon ay hindi lang pagtatanggol ng teritoryo. Isa rin itong pagtatanggol sa dangal ng Europa. Sa bagong mundong ito, kung saan ang United States ay hindi na tinitingnan bilang garantor ng seguridad, kundi bilang posibleng banta sa ilalim ni Trump. Ang paradox ng Article 5 ay patuloy na tumitik-tik, parang time bomb sa puso ng alliance. Ang alyansang matagal na itinuring na ligtas na kanlungan ay bumigay noong gabing yon. Ang mga F-35 ng Denmark at ang babala ng Germany ay nagpadala ng malinaw na mensahe sa Washington. Hindi ito real estate na binebenta at hindi ito walang depensa. Naipatayo na ang Iron Wall.
At sa likod nito naroon na ngayon ang isang Europa na handang itakda ang sarili nitong kapalaran kahit wala ang United States. Ngayon, ano ang mangyayari kapag tuluyang sumabog ang krisis sa Greenland? Kapag nagkataon at tuluyang itinulak ng United States ang usapin sa Greenland, hindi ito magiging isang simpleng diplomatic dispute. Ito ay magiging chain reaction na pwedeng yumanig sa buong global order. Hindi ito digmaan agad, pero ito ay simula ng pagkasira ng sistemang matagal nang humahawak sa mundo sa balanse. Una, mababasag ang ilusyon ng Western Unity. Sa loob ng halos 7 dekada, ang ideya ng kanluran ay simple. Iisa ang direksyon, iisa ang leader, iisa ang depensa. Pero kapag tinulak ng United States ang Greenland laban sa kalooban ng Denmark at Europa, tuluyang mawawala ang ilusyon na ito. Ang European Union ay mapipilitang tanungin ang sarili nito ng isang masakit na tanong. Kung kaya itong gawin ng Amerika sa sarili nitong kaalyado, sino pa ang ligtas? Dito magsisimulang lumamig ang military cooperation. Bumagal ang intelligence sharing at mawalan ng tiwala ang mga kasunduan sa depensa. Hindi ito makikita agad sa balita, pero sa loob ng mga opisina ng Defense at Foreign Affairs magbabago ang lahat. Ikalawa, NATO ay papasok sa pinakamapanganib na legal crisis nito. Ang North Atlantic Treaty Organization ay nakatayo sa isang simpleng prinsipyo. Kapag inatake ang isa, inatake ang lahat. Pero kapag ang umaatake ay mismong leader ng alliance, ang sistemang ito ay nagiging self-destructive. Kapag i-invoke ng Denmark ang Article 5, sino ang kakampi? Sino ang kalaban? Kanino susunod ang command structure? Ang headquarters sa Brussels ay maaaring ma-paralyze, hindi dahil sa bomba, kundi dahil sa legal impossibility. At kapag ang isang military alliance ay hindi na makapagdesisyon kung sino ang ipagtatanggol, wala na itong silbi bilang alliance. Ikatlo, Europa ay mapipilitang bumuo ng sariling depensa. Kapag hindi na mapagkakatiwalaan ng Amerika bilang garantor, walang choice ang Europa. Unti-unti, magsisimula ang independent European command structures, sariling missile defense, iwalay na Arctic at Mediterranean strategies. Hindi ito mangyayari sa isang taon. Pero kapag nagsimula na, hindi na ito mababaligtad. Ang mangyayari, ang NATO ay mananatili sa papel. Pero sa totoong mundo, Europa ay kikilos ng hiwalay. Ito ang tunay na kahulugan ng Iron Wall, hindi laban sa Russia o China, kundi para sa sariling kaligtasan laban sa kawalan ng tiwala. Ikaapat, lalakas ang Russia at China kahit hindi sila gumagalaw. Ito ang irony ng lahat, hindi kailangang umatake ng Russia o China. Sapat na ang pagkakawatak-watak ng kanluran. Kapag nag-away ang Amerika at Europa, mas magiging independent ang European trade sa Asia, mas lalawak ang Arctic cooperation ng Russia at China, mas hihina ang moral authority ng West sa Global South. Sa madaling salita, ang pinakamalaking panalo ay mapupunta sa mga nanonood lang. Ikalima, Arctic ang magiging susunod na main conflict zone. Sa sandaling mawala ang balanse, ang Arctic ay hindi na malayong yelo. Ito ay magiging bagong trade highway, bagong energy frontier, bagong military theater. Ang Greenland ay susi rito. Kung sino ang may control sa Greenland, may control sa Northern Sea Route, may leverage sa Europe-Asia trade, may access sa rare earth elements. At kapag pinilit ito sa pamamagitan ng lakas, lahat ng Arctic nations ay mag-aarmas. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala na silang tiwala sa dating rules. Ika-6, magbabago ang kahulugan ng proteksyon. Ito ang pinakamapanganib na epekto. Kapag nakita ng mundo na ang proteksyon ay pwedeng gawing justification para sa pagkuha, lahat ng security agreements ay magiging kahina-hinala. Sa Canada, Taiwan, Japan, South Korea, iisa ang tanong na lilitaw. Pinoprotektahan ba kami o minamarkahan? Kapag umabot dito ang mindset, wala ng alliance na ligtas. Ikapito, isang bagong uri ng Cold War. Pero mas magulo, hindi na ito Cold War na dalawang kampo lang. Ito ay maraming sentro ng kapangyarihan, walang malinaw na leader, walang malinaw na moral anchor. Ang mundo ay hindi magiging mas ligtas, ito ay magiging mas unpredictable. At sa geopolitics, ang unpredictability ang pinakamapanganib. Panghuli, ang tunay na kahihinatnan. Kung mangyari ang lahat ng ito, ang tunay na mawawala ay hindi lang lupa o yaman. Ang mawawala ay tiwala, sistema at ang ideya na may iisang rulebook ang mundo at kapag nawala ang rulebook, lahat ay magsusulat ng sarili nilang bersyon gamit ang lakas.